walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headlines sa Arangkada Balita ngayong March 13, 2025, araw ng Huwebes. Arangkada Balita ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Korte Suprema tinanggihan ang hiling na TRO ng kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa ICC arrest warrant. Arangkada Balita. Senador Bato de la Rosa, iginit na hindi siya nagtatago. Senador, handang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Arangkada Balita. Investigasyon sa bumaksak na tulay sa Isabela uumpisahan na ng Senado bukas. Arangkada Balita. Balita sa Ibayong Dagat, 13 katao patay sa banggaan ng bus at isang tractor-trailer sa Durango, Mexico. Arangkada Balita. Para sa balitang pampalakasan, Cleveland Cavaliers gumawa ng kasaysayan sa laban nito kontra Brooklyn Nets. Arangkada Balita. Para sa siyasa track record, totoo ba na mayroong isinulong na panukala si Senator Lito Lapid na tutugon sa emergency cardiac arrest na maaaring maganap sa mga pampublikong lugar? Arangkada Balita. Mga ulo! Itong si Rova Gutierrez, inaming tapos na siya sa mga pageant. Arangkada Balita. At syempre, galing ito kay Papa Winner, itong si Regine Velasquez, pinaghahandaan na ang kanyang pagre-retiro. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Muli magandang araw Pilipinas, kami po ang inyong mga kasama ngayong araw, Angelo Bainyo. Kim Gomez. Virginal Anton. Wow. Arangkada Balita. At ito na, dakuha na natin ng detalye ng mga balita. Itinanggi ng Korte Suprema na naglabas na ito ng temporary restraining order para sa inihaing petisyon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa 74 na pahinang petisyon, hiniling ng petitioners sa Supreme Court na harangin ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Court at sa investigasyon nito sa drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Ting, bigo ang petitioners na mag-establish ng clear and unmistakable right para sa agarang pag-i-issue ng TRO. Gayunman, posible pa rin, aniya, ang paglalabas nito. Mayroong 10 araw ang respondents kabilang na si Executive Secretary Lucas Bersamin para magkomento sa petisyon matapos matanggap ang notice. Samantala, naghain ng magkahiwalay na writ of habeas corpus ang mga anak ng dating Pangulo na sina Davao City Mayor Baste at Kitty Duterte upang hilingin sa Supreme Court na ibalik ang kanilang ama sa Pilipinas. Arangkada Balita.
Tumanggi rin ang Malacanang na pangunahan ng desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon for writ of habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO USEC Attorney Claire Castro, tanging Korte Suprema lamang ang makakasagot sa bagay na ito. Gayunman, sinabi ni USEC Castro na base sa ilang mga nagdaang katulad na kaso, kapag ang isang taong may kaso ay nadala sa ibang bansa, magiging moot and academic na ang petisyon. Matatandaang naghain ng petisyon for writ of habeas corpus si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa ngalan ni dating presidential daughter Kitty Duterte para hilingin sa kataas-taasang hukuman na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Arangkada Balita. Posibleng sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at ngayong senator na si Ronald Bato de la Rosa na ang sunod na silbihan ng arrest warrant ng International Criminal Court matapos ang pagkakadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ay dahil ang pangalan ng tatlong nabanggit ang nakapaloob sa dokumento ng ICC. Malinaw aniya na ang dating Pangulo ang punot dulo ng sinasabing madugong drug war campaign. Ngunit hindi rin maiaalis na isa si dating Senator De La Rosa sa mga pinaka-responsable sa krimen habang pinangalanan din si dating PNP Chief Albayalde sa mga may pananagutan. Kumbinsido rin ang tumatayong abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na marami pang mauungkat na ebidensya at impormasyon sa pagkakasangkot ng dalawang dating hepe ng pulisya sa oras na magsimula na ang paglilitis sa dating presidente. Samantala sinabi pa ni Attorney Conti na may 3 pang PNP officials na liable sa gera kontra droga ng nakaraang administrasyon. Matatandaang sa dokumento mula sa Office of the Prosecutor ng ICC na una nang inilabas ng isang dating senador noong July 2024. Pinangalanan din bilang suspect sina dating CIDG Chief Romeo Karamat Jr., dating National Police Commissioner Edelberto Leonardo at dating PNP Intelligence Officer Eliasar Mata. Arangkada Balita. Samantala, binasag na ni Senator Ronald De La Rosa ang katahimikan matapos ang sinasabing pagiging missing in action matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, sinadya niyang patayin ang kanyang cellphone para tutukan ang inihain nilang petisyon for certiorari sa Korte Suprema. Alam na nila na may arrest warrant mula sa International Criminal Court, kaya't inasikaso na niya at hindi na sumama sa Thanksgiving na ginanap sa Hong Kong. Samantala, iginit ng senador na handa siyang samahan ng dating presidente sa The Hague, Netherlands para maalagaan ito sa kulungan. Gayunman, magpapaaresto lamang anya siya sa ICC kung may warrant of arrest laban sa kanya. Sa ngayon, sinabi ni Senador De La Rosa na nananatili siya sa Pilipinas at abala lamang sa pangangampanya sa kabundukan ng Surigao. Kung meron akong warrant, magpahuli ako para maalagaan ko rin siya doon. So far, wala pa daw warrant of arrest. I will lead a normal life unless warrant is being served. If a warrant is being served, is to be served, then I'm ready. I'm ready to submit myself. I can run, ha? The Philippines is too wide for me to hide. I can run. I can use some connections to hide. Napakalaki itong Pilipinas. Yan po ang tinik ni Senator Ronald De La Rosa. Arangkada Balita. Samantala sa ibang mga balita, kasado na bukas March 14 ang investigasyon ng Senado sa bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Alinsunod ito sa inihaing resolusyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel o Aquilino Coco Pimentel III. Sisilipin sa pagdinig ang proseso at protocols ng Department of Public Works and Highways sa mga ipinatatayong infrastruktura mula sa pagpaplano, bidding, pagtatayo, pag-iinspeksyon at testing ng public infrastructure projects. Aalamin din sa investigasyon ang mga hakbang ng DPWH laban sa mga mapagsamantala at abusadong contractors na bigong makatupad sa kontrata ng mga proyekto, pangungunahan
ng Blue Ribbon Subcommittee sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano ang motu proprio investigation. Arangkada Balita. Sa iba pang detalye ng mga balita, naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng preventive suspension laban sa operator ng sumalpok na bus sa isa pang bus sa bahagi ng Guadalupe Station sa EDSA Busway noong Lunes. Ayon sa LTFRB, ini-issue ang show cause order sa Earthstar para pagpaliwanagin ito kung bakit hindi dapat bawiin ang kanilang prangkisa. Batay sa initial report, nawala ng preno ang Earthstar at bumangga sa bus ng Admiral Transport Incorporated habang nagsasakay ito ng pasahero. Sugatan ng 8 pasahero ng Admiral at 23 pasahero ng Earthstar. Pinagbabayad ng LTFRB ang insurance firm para sa gastos ng mga sugatang pasahero sa ospital. Samantala, pinagpapaliwanag na rin ng ahensya ang mga driver ng dalawang bus kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at bawiin ang kanilang lisensya. Nabatid na suspendido na ng 3 buwan ang lisensya ng mga naturang driver. Arangkada Balita. Samantala, nasa kustodiya na ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-aalas 3 ng umaga oras sa Pilipinas nang dumating ang convoy ng dating Pangulo sa Hague Penitentiary Institution kung saan hihintayin nito ang kanyang trial. Batay sa pahayag na inilabas ng International Court, inaresto ang dating Pangulo ng mga otoridad sa Pilipinas dahil sa bisa ng arrest warrant ng nasabing korte dahil sa sinasabing crimes against humanity sa kanyang pagpapatupad ng war on drugs. Samantala, nasa labas naman ng detention facility ang ilang mga taga-suporta ng nasabing Pangulo. Nabatid na mag-aalas 12 ng hating gabi oras sa Pilipinas nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kasama nito. Arangkada Balita. Samantala, tanggap tayo ng report mula sa ating IZ reporter. VP Sara may travel authority mula sa tanggapan ni PBBM para makabiyahe sa iba't ibang bansa. Detalye ng balita, Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw ng Malacanang na nabigyan ng Travel Authority si Vice President Sara Duterte para bumiyahe sa iba't ibang bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, alas 8 nitong Martes ng gabi nang bigyan ng Travel Authority ng tanggapan ng Pangulo ang Vice Presidente. Una na raw sinabi kasi ni Castro na walang impormasyon kung nabigyan ng Travel Authority si VP Sara, pero paliwanag ng opisyal, hindi agad nabigyan ng update ang Presidential Communications Office hinggil dito at sa limitadong bilang lang ng mga tao ito na ipaalam dahil nga saan niya ay hindi pangkaraniwang agad na sitwasyon at dahil nga sa pagiging confidential ng dokumento. Sa ilalim ng patakaran ng pamahalaan, sino ang opisyal o mga tauhan ng gobyerno ay kinakailangan munang kumuha ng clearance to travel o travel authority bago ito bumiyahe sa labas ng bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tiniyak naman ng Malacanang na mabibigyan ng tulong ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, ginagarantiyahan ng batas ang pagbibigay ng legal aid sa sinumang Pilipino na naharap sa mga krimen sa ilalim ng international law. Tinukoy ng opisyal ang Republic Act No. 9851 patungkol sa crimes against international humanitarian law, genocide at iba pang krimen laban sa sangkatauhan. Sa ilalim nito, sinisiguro na mapoprotektahan ang lahat ng karapatan ng akusado sa patas na paglilitis. Sinabi ni Yuse Castro na kung magkakaroon ng paglilitis sa kaso ng dating Pangulo sa ICC, hindi ito pababayaan ng pamahalaan. Sa ngayon, wala pang impormasyon ang palasyo kung makikipag-ugnayan na sa gobyerno ang kampo ng dating presidente. Arangkada Balita.
Nanindigan ng Malacanang na trinato ng tama si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin ng mga otoridad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi totoong pinabayaan ang kalusugan ng dating Pangulo at mayroon itong kasamang nurse, doktor at maging mga abogado. Ipinunto pa ni Attorney Castro na binigyang halaga pa rin ang pagiging dating Pangulo ni Duterte nang hulihin ito. Matatandaan sa serye ng Instagram story ni Veronica Duterte, ilang beses nitong sinabi na pinagkaitan ng proper medical attention ang kanyang ama. Arangkada Balita. Kumbinsido si Senate President Francis Escudero na rerespetuhin ng International Criminal Court ang mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ginagarantiyahan ito sa ilalim ng rule of law. Ayon sa Senate leader, ang maayos at mapayapang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ay patunay na sumusunod ang Pilipinas sa mga nilagdaang international agreement. Pagpapakita rin aniya ito ng maturity at profesionalismo ng lahat ng panig mula sa mga law enforcement agencies kay dating Pangulong Duterte, mga abogado nito at mga taga-suporta. Para kay Senate President Escudero, mas makabubuti para sa mga Pilipino na magkaisa sa kabila ng magkakaibang paniniwala para maisulong ang katarungan at mapanagot ang sinumang may sala. Arangkada Balita. Samantala, iginit ng Malacanang na kasama sa prerogative ng pamahalaan na tumalima sa commitment sa International Police Organization o Interpol. Tugon ito ng palasyo sa mga usaping nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Binigyang diin ni Palace Press Officer at PCO Yusek Claire Castro, hindi lang ito tungkol sa pagsuko ng isang Pilipino dahil ibang usapin kung ang insinuko ay akusado sa krimen laban sa sangkatauhan at mayroong kailangang bigyan ng hustisya. Kung walaan niyang kasalanan ng dating Pangulo, due process na maipagtanggol nito ang kanyang sarili. Pero kung guilty, hustisya naman ito para sa mga biktima. Arangkada Balita. Bumuwelta ang isang mambabata sa Kamara laban sa mga kritiko na patuloy na hinahaluan ng pamumulitika ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang ginawang pag-aresto ay usapin ng hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK dahil sa war on drugs na ipinatupad ng nakaraang administrasyon. Aniya, paglapastangan at kawalang respeto sa batas at sa alaala ng mga biktima ng EJK ang pamumulitika ng mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte. Ipinunto ng mambabatas na panahon na para makamit ang nararapat na hustisya na matagal nang hinihingi ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Arangkada Balita. Samantala, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na inaprubahan ng Kamara ang travel authority request ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na makalabas ng Pilipinas para magtungo sa The Hague, Netherlands at Japan. Nakapaloob sa opisyal na liham ng kongresista na ipinadala sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez na sariling pondo ni Congressman Duterte ang kanyang gagamitin sa kanyang personal trip. Ayon kay Secretary General Velasco, nagsimula ngayong araw ang biyahe ng Davao-Solon na tatanggal hanggang sa Abril 15 matapos ipadala ang naturang liham kagabi. Nilinaw ng House official na walang problema sa institusyon ang pag-alis ng bansa ni Kong Pulong at magpapatuloy pa rin ang operasyon sa Kamara. Arangkada Balita. At ito, dakuha na natin ang ating balitang showbiz. Ayun. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ito na tayo, nako, nasa tabi ko si Madam. Oy! Damin. Yun. Oo, maitim ka naman talaga, no? Hello, ayan, no? Ayan. Ay! Si Dada nandito! Dada! I miss you! Pero joke lang yon.
Binawi. Ay, ito na tayo sa ating balitang showbiz na po. Alam naman natin na ang Miss Universe ay wala ng inclusivity. Kumbaga, pwede na sumali kahit matatanda, di ba? Yes. Oo, dito nga sa ating sa Miss Universe sa Philippines sa Quezon City noon, may sumali na isang 69 years old na, di ba? Si Joyce Pilarski na umabot naman siya sa top 10. Ngayon, itong si Rufa Gutierrez ay sinusunusunan talaga ito at talagang dinadagsa ng offer na sumali sa mga pageant, kahit anong pageant. Ayon dito kasi pero ayon kay Rufa, binder than that na siya. Binder dandat. Oo, yun sinabi niya. Ay, kinopya ko dahil hindi ko naman naintindihan. Basta sinabi niya yun. Mas madali na yun, mas madali. Ayan, oo. So sabi niya gano'n, as a matter of fact daw, napakarami talaga na nag-offer sa kanya na sumali pa sa pageant, at ito daw ay nagsimula, sabi niya, parang I think, sabi niya, way back noong pandemic pa talaga, may nag-offer na sa kanya na sumali nga sa isang pageant. Pero sabi nga niya, tapos na ang kanyang era sa pagpapageant. Sabi niya gano'n. Pero ngayon daw, ang gusto na lamang niya ay mag-mentor. Mentor. Pwede. Bagay naman sa kanya mag-mentor na lang. Yes, sabi niya gano'n. Kung meron daw po isang aspiring beauty queen katulad ni Ate Kim, Ayan, pwede yan. Na ang height, Ayan, ang height ay, kasi ang height ngayon hindi na Hindi na rin. issue. Hindi na rin issue. Oo, kahit Pasok? yes, oo. At kahit may langaw ka na nakadapos ang usok, Hoy! pwede na rin. Pwede. Pasok. pero hinahanap mo yung langaw, no? Dumapo na sa nguso ni Ate Wala Kim. na. Ayan na. Narinig ako. Ayan na. Oo. Alam mo pero kailangan tanggalin mo, Ate Kim, yung braces kasi bawal yun sa pageant. Ay, talaga? bawal. Bawal yan? Yes, Bakit? bawal. Kasi sa pageant kasi, dumarating doon sa punto na may mga, syempre, may mga inggitan, baka mamaya magkaaway, biglang kagatin, may bakal. Joke lang yun. Joke lang yun. Naninigurado lang. Lugi sa kagatan. Lugi, eagle. Yun lang. Hindi, joke lang po yun, ha. Hindi para ipinagbabawal talaga. Syempre kasi hindi nakikita yung kagandahan ng ngipin. Okay. Oo, so tinatanggal talaga yan. Kahit na yung mga hindi pa tapos yung kanilang, di ba may certain na period of time para tanggalin, no? Oo. Parang 2 or 3 years something, no? Depende sa sitwasyon ng ngipin. Ayun, depende. Kung ang ngipin mo ay parang bakod na dinaanan ng bagyong Yolanda, matagal-tagal talaga yun. No? Matagal-tagal na Oo, pero kung tiisin. ang ngipin mo ay dinaan lamang ng hanging amihan, mabilis-bilis Mabilis yun. lang. Oo. Pero kahit hindi pa nga tapos yung duration mo doon sa sa pagpapalagay mo ng bakal ng sampayan sa iyong ngipin, Kawad. kinakailangan talagang tanggalin niya pag nasa pageant ka na. Kaya pala. Lahat natural. Correct. Ayun dito kay Rufa Gutierrez, kung merong gustong maging beauty queen at kunin o hingin ang kanyang advice, ay very willing siya na tumulong dito para mag-isang beauty queen. Yun. Katulad din daw ito ng ginawa sa kanya ni Melanie Marquez at saka ni Gloria Diaz, na binigyan siya ng maraming advices at kung ano ang dapat gawin noong sumali naman siya at naging representative siya ng Pilipinas sa Miss World, kung saan tinangal siyang second princess. Ayan. Ngayon daw, kung sino ang gustong maging isang international beauty queen o isang international queen, ay lapitan lamang siya at willing na willing siyang tumulong sa kahit na sino. Ayan. Oh, Okay. May curious akong question. Sige. Ano yan? Sige. May sagot ako. Yes. Ah. Paano yung, for example, yung mga anak Ay, niya? Anak niya? Wala pa noon natanong niya yung mga anak niya, lalo na itong si Lauren ba yung panganay? Oo, si Lauren niya kasi si Venice yung medyo malaki ang hinaharap, di ba? Oo. Ang magandang future. Yes, totoo yun. Oo, nagmana kay Rufa yun Oo, at saka kay Annabelle, mga malalaki ang mga hinaharap. Anyway, ayon sa kanya, depende daw ito sa kanyang anak na si Lauren, kung si Lauren Bectas, kung gusto nitong mag-pageant. At at willing daw siya na syempre suportahan lamang ito. Pero sa pag-artista daw, sabi niya noon, sana daw tapusin muna ang pag-aaral bago pumasok sa pag-aartista. Tama. Ganyan ang nangyari, di ba, sa kambal ni Aga Mulak at saka ni Charlene Gonzalez
Gonzales na magtapos muna kayo sa pag-aaral at kung gusto ninyong ipagpatuloy ang pag-artista, go ahead, hindi namin kayo pipigilan. Pero ngayon, tapusin muna ang pag-aaral. Ayun. Ganon. Oo, Tama. kasi marami kasing yung mga pumapasok sa pag-artista na hindi na nakakatapos ang pag-aaral. Di ba? Konti na lamang yung mga nakakapagtapos na kahit may edad na, nag-aaral pa rin. The very best example is Jody Santa Maria, Yes. na ngayon ay nag-defend, katatapos lamang niya mag-defend ng kanyang thesis. Wow, Yan. congrats. Para sa kanyang second masteral course. Ay, social. O, di ba? Yan. Anyway, yan naman aking balitang showbiz at mamaya meron pa ako isang balita para pa rin po yun sa inyo. At balik na muna sa inyo dalawa. Ayun, maraming salamat Anton sa iyong showbiz report. At magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas ang ilang paalala, ang oras. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Yun, nag-alarm na yung aking cellphone. Ang oras, 30 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita. Ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Oy, may paalala lang tayo sa publiko ha. Ingatan nyo po ang inyong pinaghirapang pera dahil partner, usong-uso ngayon ng scams. Yes. Oy, nagbabala nga itong si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking balita o fake news article at deep fake videos na pinagmumukhang nag-e-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para lilangin ang publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 pesos na kita kada linggo. Weekly, kikita ka ng 175,000. Abay, parang imposible Naku. naman yun. Ano? Good to be true. It's too good to be true nga, ika nga. No? Ayan na, maaari daw kumita yung nasabing investment na yan. Gate ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-e-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan ni Ang publiko na huwag makikipag-ugnayan sa sinumang magpapakilala na taga SMC nang walang proper verification. Gayon din sa mga kahina-hinalang social media post, messages, pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Arangkada Balita. Samantala, tanggap tayo ng report mula sa ating IZ reporters. Dating Pangulong Rodrigo Duterte namimiligrong mapatawa ng 30 taong pagkakakulong. Detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Namimiligrong maharap sa 30 taong pagkakakulong o habang buhay na pagkakabilanggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa oras daw na mahatulan itong guilty sa paglabag sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Payag ito ni PCO Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagkakaaresto sa dating Pangulo sa bisa na rin ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ng opisyal na bago idiretso sa The Hague si Duterte, dadalhin muna ito sa isang local court. Dapat susuriin kung tama ba ang pinagdaan ng proseso ng pag-aresto dito. Sa oras na ma-validate at kikitaan o kakitaan ng anumang irregularidad sa proseso mula sa paghahain ng warrant of arrest hanggang sa paglalabas sa Pilipinas, saka ito didiretso sa The Hague. Sabay sabi ng opisyal, nasa maayos na kalagayan ng dating Pangulo, matay na rin sa pinakahuling impormasyon na hawak ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa ibang mga balita ito, mariing itinanggi ng tanggapan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na siya ang may-ari ng eroplanong ginamit para ibiyahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague sa Netherlands. Ginawa ang pahayag kasunod ng kumakalat na balita kung saan
iniuugnay ang kongresista sa naturang eroplano na umano'y madalas gamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa tanggapan ni Congressman Ko, fake news at hindi sa kongresista ang nasabing jet na may tail number na RP65219. Nagbabala ang tanggapan ng mambabatas na mas mainam na i-check kung sino ang may-ari ng eroplano batay sa tail number nito. Matatanda ang alas 11 ng gabi nang umalis sa Villamor Air Base sa Pasay City ang naturang eroplano, sakay ang dating Pangulo matapos itong arestuhin ng International Criminal Court. Nagpaalala naman ang opisina ng mambabatas na huwag basta maniniwala at maging maingat sa mga nababasang balita online. Arangkada Balita. Samantala, tanggap muli tayo ng report. Pag-inspeksyon ng Kamara sa itinalagang working area ng Senado para sa prosecution panel hindi pa natutuloy. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Hindi uli natuloy ang dapat na imbestigasyon ng Kamara de Representantes kahapon sa itinalaga ng Senado na working area para sa prosecution panel at support group nito. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, may nakaschedule na meeting sina House Secretary General Reginald Velasco kaya wala silang panahon para mag-inspection kahapon. Sa ngayon ay wala pa kahit tentative na schedule para sa inspeksyon ng Kamara. Ayon kay Secretary Bantug, sila ni Sec Gen Velasco ay kapwa may mahigpit na deadline sa usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Unariri sumulat si Velasco kay Senate President Chis Escudero kung saan hiniling nito na payagan sila na makapag-inspeksyon sa ini-assign na working area para sa prosecution team at support group nito. Pero hindi agad ito napagbigyan dahil wala pang final room assignment ang Senado para sa mga lalahok o dadalo sa paglilitis sa Vice Presidente. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, New Naiya Infrastructure Corporation, private operator ng paliparan, nakikipagtulungan sa tanim bala investigation. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Makikipagtulungan ang New Naiya Infra Corporation o NNIC sa Office for Transport Security at Department of Transportation o DOTR para sa ulat na kung saan ay nagreklamo ang isang pamilya na umano ay nataniman ng bala sa kanilang bagahe. At sinabi ng NNIC na ang Office for Transport Security at ang Manila International Airport Authority ang siyang mamumuno sa nasabing investigasyon. Una rito ay pinasibak na ni DOTR Secretary Vince Dizon ang 3 airport security screener nang makita sa viral video na reklamo na nataniman umano ng bala ang kanyang hand carry bag. Gayunpaman, tiniyak ng NNIC na buo ang kanilang suporta sa pamahalaan para sa nasabing investigasyon. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, palasyo pumalag sa pagtawag ni VP Sara na state kidnapping ang pag-aaresto kay dating Pangulong Duterte. Nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Perdez. Lantaran pumalag ang palasyo ng Malacanang sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping ang ginawang pag-aresto ng International Police Organization o Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi raw may tuturing na kidnapping ang pag-aresto kay Duterte dahil kompleto ng dokumento at may basbas ito ng warrant of arrest mula sa mga otoridad at ng
International Criminal Court. Maaari lang anyang matawag na kidnapping ang isang insidente kung persahan o sa pilitang binitmit ang dating Pangulo nang walang otoridad. Hindi anya pwedeng talikuran ng mga gantong kautusan ng korte lalo na kung legal at galing nga ito sa hukuman kaya dapat lang nasundin ng gobyerno o sino mang sinisilbihan ng warrant of arrest. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong laas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alamin muna natin ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Partner, alamin natin ito kay Mama Beth Samson. Mama Beth. Yes, good morning. Dito nga sa Langa Republic Market sa Caloocan City, ang bawat kilo ng bigas ay 40 hanggang 60 pesos, samantalang meron silang wagwag na 68 pesos per kilo. Sa isda, ang galunggong ay 250, ang bangos 220 to 240 pesos per kilo, ang tilapia ay 140, 300 to 380 naman ang kilo ng hipon, depende sa laki, ang bidbid 100 piso, ang alamang 80 kada kilo, ang pusit 280 to 320 per kilo, ang pampano 400, 120 pesos ang kilo ng dilis at 280 naman ang kilo ng tanigi. Sa bahagi ng gulay, isang tali ng sitaw ay 35, ang sayote 35 pesos kada kilo, repolyo 90, kamatis 35, sibuyas 160 per kilo, 120 pesos naman ang kilo ng patatas, ang carrots 100 pesos, talong 100 piso, ang mustasa isang tali 20 at ang kalabasa 80. Sa baboy, 390 to 400 pesos ang kasim, pige at laman 1 kilo. Ang liempo 410 to 420 ang 1 kilo, samantalang 480 naman ang kilo ng baka at ang manok ay 210 hanggang 220 pesos ang 1 kilo. Ako pa rin ang inyong palagkikwid ng DWIZ, Beth Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at syempre, nagbabudget pa rin tayo ng tama. Arangkada Balita. Samantala, wanted sa pangmomolestya sa isang menor de edad na aresto sa barangay Bagbaguin sa Valenzuela. Detalye ng balitang yan, ihahatid ni Danny Cruz. Isang jeepney driver na wanted sa kasong akop na si business ang naaresto sa barangay Bagbagin sa lungsod ng Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Nixon Cayaban, ang dinakip na driver ay nakilalang si Junjun De Jesus, 41 taong gulang. Ito'y may nakabimbing kaso sa sala ni Judge Honorable Judge Mateo Altarejos ng RTC Branch 172 na may petsang February 26, 2025. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na sa kasong pagmumolestya o pang-aabuso sa isang batang menor de edad. Ang matagumpay na operasyon ay sa tulong na informante na nagbigay ng impormasyon sa mga pulis ng substation at agad itong ipinalam sa warrant section ng mamataan ng suspect sa lugar. Bumuo ng team si Colonel Cayaban para maaresto ang akusado. Sinabi ng hepe ng Valenzuela na sa sunod-sunod na accomplishment nila laban sa kriminalidad, malaki na ang naitulong nito sa pagbaba ng krimen sa lungsod ng Valenzuela. Anya, patuloy naman sa pagtanggap ang kanyang mga tauhan ng pagkilala at pagpuri kay Northern Police District Josepino Ligan sa sipag at dedikasyong ipinakikita ng mga pulis sa lungsod ng Valenzuela. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Abangan pa ang ibang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ang oras... This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang oras, 46 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business
business with Fuji Denso. Quality above all. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Arangkada Balita, mga flash reports, mga breaking news, ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Sa oras na 50 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, tanggap tayo ng Metro Patrol. Mga dengue fast lane bukas na sa lahat ng papublikong ospital sa Bulacan. Alamin natin ang detalye mula kay Louie Angeles. Yes, magandang umaga sa makapagbigay ng agarang espesyenteng pangangalaga sa pasyenteng hinihina lang may dengue fever. Sa base ng pamalaang palalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial Health Office at ng paghatid ng hinggil sa pagpapasa ng dengue fast lane sa ating pampublikong ospital sa buong lalawigan. Mahalaga ang mga fast lane na ito para maagap na pagtuklas sa sintomas, magbigay sa paglunas at aktibong pamamahala ng dengue, lalo na sa panahon ng outbreak. Nakasaad sa pabatid na kinakailangan magpapagat ng mga pampublikong hospital, mga special specific zone na nakalaan para sa pagsusuri at pagpamamahala ng mga pasyenteng hinalang may dengue. Na mayroon silang sapat na supply ng mga kinakailangang kagamitan, medical, gamot, ang intravirus fluid, diagnostic tool at mga mahalagang medikasyon upang eficiente matugunan ang pasyente na may dengue. Mula nito sa Bulacan, Metro Patrol, Wellness, para sa Kilomita Bulacan, DWIC, nagbabalita ng tama, nagbilig sa kami. Arangkada Balita. Samantala, Caloocan Police BFP tumanggap ng mga bagong sasakyan at kagamitan para sa isang ligtas na kapaligiran. Detalye ng report manggagaling kay Beth Samson. Ipinamahagi ng lokal na pamahalang Caloocan ang 2 bagong sasakyan at 12 ng kagamitan sa Caloocan City Police Station at sa Bureau of Fire Protection Caloocan para mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Ang Caloocan Police ay tumanggap ng bagong mobile patrol unit at mga protective gears, kabilang ang ballistic helmet at plates, tactical shields at ballistic shields, samantalang bagong ambulansya ang para sa BFP kabilang ang support apparatus. Ani City Mayor Del Gonzalo alang malapitan sa loob ng kanyang unang termino bilang ama ng Caloocan, ilang beses nang pinagkalooban ng kapulisan at ang BFP ng mga bagong sasakyan at kagamitan para laging handa ang mga first responders sa pagtugon sa anumang uri ng sakuna o emergency. Alam ng alkalde na hindi lang aksyon laban sa krimen ang kailangan gawin upang panatiling ligtas ang mga batang kangkalu dahil kasama ng pagkilos upang bawasan ang mga aksidente sa daan, pag-iwas sa mga sakuna at kahit ang pagtutok sa kalusugan ng mga mamamayan. Mga kampante, mga mamamayan na kahit anong sulok ng lungsod, kahit anong oras pa ng gabi, kampante na makakauwi sa kanilang mga pamilya. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Ito naman, lalaking napaulat na nawawala sa San Mariano, Isabela. Ano nangyari? Natagpo ang patay na. Alam natin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Wala nang matagpuan ng isang lalaki sa isang ilog sa barangay Bacolod, Ilagan City, Isabela. Kinilala ang biktima na si Elmer Ignacio, 61 years old, presidente ng barangay Vitabian, San Mariano, Isabela, na unang napaulat ayon sa investigasyon ng Ilagan Police Station, isang residente na nangunguha ng kahoy sa ilog ang nakakita na palutang-lutang na bangkay. Agad niya itong ibigay alam sa kanyang kasama na nakalaunan ay itanali ang katawan at dinala sa Pangpang. O narito tumawid umano ang biktima sa ilog sa pagitan ng barangay Vitabia at barangay Marano, San Mariano, Isabela, kung saan pinaginilang nakainom ito at tinangay ng malakas na agos ng tubig
na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Samantala positibong kinilala ng pamilya ang bangkay ng biktima. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat na simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala sa Calabarzon, 2 notorious na hold-upper sa Cavite arestado. Detalye ng report, Arman Cambe. 2 notorious na hold-upper ang arestado, isa rito na sugatan na makipagbarilan sa mga pulis sa Dasmariñas City, Cavite kahapon. Kinilala ng mga suspect na sina alias Eleanor, 27 anyos at William, 30 taong gulang. Sa investigasyon, isang Cyril Canoy ang nagsumbong sa impilan ng pulis hinggil sa ginawang pang-hold up ng dalawa sa kaniya. Mabilis na rumesponde ang mga pulis at dito naaktuhan ang mga suspect na sakay ng isang motorsiklo. Nang sitahin ng mga otoridad ang mga nasabing suspect, doon na bumunot ng baril ang isa at nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Gumanti ng putok ang mga pulis at isa rito ang nasugatan at isa naman ang nakahimpilan ng pulisya. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa impilan may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Para sa balita sa ibayong dagat, patay ang 13 katao matapos sumalpok ang isang bus sa isang tractor-trailer at sumabog sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, sakay ng bus ang nasa 24 na pasahero nang mangyari ang insidente. Mula sa nasabing bilang, 12 ang nakalabas ng bus habang 13 naman ay nasunog na nang sumabog ang bus, kabilang na ang driver ng tractor-trailer. Dagdag pa ng otoridad, nagpapatuloy na ang investigasyon sa nangyaring insidente. Arangkada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakamit na ng Cleveland Cavaliers ang kanilang ika-15 na magkakasunod na panalo nang talunin nito ang Brooklyn Nets sa score na 109-104 sa nagpapatuloy na 79th regular season ng NBA. Pinangunahan ni Darius Garland ang koponan kung saan nakakuha ito ng score na 30 points at 8 assists. Sinundan naman ito ni Jarrett Allen na may 23 points at 13 rebounds, habang si Evan Mobley ay may 21 points, 9 rebounds at 6 assists. Arangkada Balita. At para sa ating showbiz, alamin natin mula kay Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Alright, sa ating balitang showbiz, nako, alam mo ba ito ha, lalabs ha? Ano yan? At saka Ate Kim, itong si Regine Velasquez ay pinaghahanda ng kanyang pagre-retiro. Ay, bakit? Ayun na ating balita. Bye! Napakabilis na balita. Flash news ba yan? Pero ayon dito kay Regine, hindi pa naman daw soon. Sabi niya gano'n, medyo matagal-tagal pa naman daw kasi hindi pa naman daw siya mukhang 100 years old na. Oo. Sabi niya gano'n, yung mga nagkaroon na, di ba nagkaroon ng palpak doon sa kanyang silver anniversary concert, matagal na ito eh. At doon ay na-realize niya na parang ipinaramdam daw sa kanya ng Panginoon na magdahan-dahan ka lang. Dahan-dahan lang. Ayan. Dahil, sabi niya gano'n, ito ang naging parang signal niya para medyo maglaylo ng konti sa pagkanta at pagbirit-birit. Oo, ayon pa dito kay Regine, ngayon daw ay nag-iipon sila na matindi ng kanyang asawa, ng kanyang mister na si Ogie Alcacid, at dahil sa kanilang balak na pagre-retiro. Pero inuulit niya raw, hindi soon. Ayan, hindi sa madaling panahon. Medyo matagal-tagal pa rin naman daw. At ang kailang unang gagawin kapag nakapag-retiro na sila ay mag-travel. Wow. Pangarap ng lahat yan, mag-travel. Yes, oo. Hanggat kaya pa raw ng kanilang kalusugan ay magta-travel sila. Kaya ngayon, nag-iipon sila ng gusto para meron silang pang-travel. Yan. Saya. Yan ang mga balitang showbiz ngayong araw na ito, mga kaibigan. Ngayon po ay bisperas po naman ng Sweldo!
At balik na sa inyong dalawa. Ayun, maraming salamat Anton sa iyong showbiz report at sa pagpapaalala na sweldo day na po bukas. Yeah. At yan na po ang isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita. Kami po ang inyong nakasama, Angelo Bainyo. At ako naman po si Kim Gomez. At pangalawa po ako sa pagiging virginal ni Ate Kim. Yes. Virginal Anton. Antabayanan niyo po ang susunod na programa. Ang ano ba susunod na programa natin? Ito, Pasada Balita kasama sina Daryl, Justin at Maine Barreto! Yun, no? Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.